Hello mga ka-info! Nawa ay nakahanda kayo sa panibago nating talakayan. Ating pag-usapan ang mga paliwanag sa pagkakabuo ng mga pulo ng Pilipinas at mga teoryang kaugnay nito. May mga teoryang pang-agham na nagbibigay ng mga paliwanag sa pagkakabuo ng mga pulo ng ating bansa, batay sa siyentipikong paliwanag. Unahin natin ang volcanic theory. Ang volcanic theory ay unang iminungkahi ni Dr. Bailey Willis, isang Amerikanong geologist na nagsagawa ng mga pag-aaral sa Pilipinas noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ayon sa teoryang ito, ang Pilipinas ay nabuo mula sa sunod-sunod na pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng dagat. Ito umano ay nagdulot ng pagkakaroon ng mga layer ng lava at iba pang mga material. Sa paglipas ng panahon, ang mga layer na ito ay tumigas at bumuo ng mga batong volcanic. Ang mga prosesong ito ay paulit-ulit na nangyari hanggang sa mabuo ang mga pulo. Ang tuloy-tuloy na aktibidad ng mga bulkan sa rehiyon ay lumikha umano ng mga bulubundukin at mataas na bahagi ng lupa na ngayon ay bahagi umano ng teritoryo ng Pilipinas. Ang paggalaw ng mga tectonic plates ay isang mahalagang bahagi ng volcanic theory. Ang mga tectonic plates ay malalaking piraso ng solidong crust ng Earth o mundo na patuloy na gumagalaw sa ibabaw ng isang mas malambot na layer na tinatawag na mantle. Kapag nagsama-sama o naghiwa-hiwalay ang mga plates, nagdudulot ito ng mga pagbabago sa ibabaw ng mundo, tulad ng pagbuo ng mga bundok, paglindol at pagsabog ng bulkan. Sa kaso ng Pilipinas, ang paggalaw ng mga tectonic plates ay nagdulot ng pagbuo ng mga fault line o mga bitak na crust ng mundo. Ang mga fault line na ito ay nagsisilbing daanan ng magma mula sa ilalim ng Earth patungo sa ibabaw, na nagreresulta sa pagsabog ng mga bulkan, tulad ng mga bulkan sa rehiyon ng Pacific Ring of Fire, kung saan kabilang ang Pilipinas. Ang pangalawang teorya naman, ang plate tectonic theory. Ang plate tectonic theory ay isang mahalagang teorya na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang mga kontinente, pulo at iba pang anyong lupa, kabilang ang Pilipinas, sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw ng mga tectonic plates. Ayon sa teoryang ito, ang mundo ay binubuo ng malalaking piraso ng crust na tinatawag na tectonic plates. Ang mga plates na ito ay gumagalaw dahil sa mga puwersa mula sa ilalim ng lupa. Sa kaso ng Pilipinas, ang ating bansa ay nasa rehiyon kung saan nagtatagpo ang Eurasian Plate, Pacific Plate, at Philippine Sea Plate. Ang paggalaw at banggaan ng mga plate na ito ay nagdulot ng mga geological na pagbabago na naging sanhi umano ng pagbuo ng mga bulubundukin at mga pulo ng Pilipinas. Isang mahalagang proseso sa teoryang ito ang subduction, kung saan ang isang plate ay dumadaos-dos pababa sa ilalim ng isa pang plate na nagreresulta umano sa pagkakaroon ng malalalim na bahagi ng dagat, tulad ng Philippine Trench. Bukod dito, ang banggaan ng mga plate ay nagdudulot din ng malalakas na paglindol at pagsabog ng bulkan na siyang nagpabuo sa mga anyong lupa ng kapuluan. Ang patuloy na paggalaw ng mga tectonic plates ay nagresulta sa iba't ibang uri ng anyong lupa at pagiging aktibo ng mga bulkan sa Pilipinas na bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon kung saan aktibo ang mga bulkan at madalas ang mga paglindol. Subalit, ano nga ba ang kaibahan ng dalawang teorya? Mapapansin na magkaugnay ang dalawang teorya na volcanic theory at plate tectonic theory sa pagpapaliwanag kung paano nabuo ang Pilipinas, ngunit may iba't ibang focus ang bawat isa. Ang volcanic theory ay mas nakatuon sa pagbuo ng mga pulo mula sa pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng dagat, kung saan ang mga layer ng lava at volkanikong material ay nagsasama-sama upang bumuo ng kalupaan.
Ang mga pagsabog ng bulkan ay resulta ng aktibidad sa ilalim ng crust na nauugnay sa tectonic movements. Samantala, ang plate tectonic theory ay nagbibigay ng mas malawak na paliwanag. Sinasabi nito na ang paggalaw ng mga tectonic plates ang nagdudulot ng mga geological na pagbabago, kabilang ang pagsabog ng bulkan, paglindol, at pagbuo ng mga bulubundukit. Ang banggaan o pagdaustos ng mga plates o ang tinatawag na subduction ay nagpapaliwanag kung bakit aktibo ang mga bulkan sa Pilipinas na isang bahagi ng Pacific Ring of Fire. Sa madaling salita, ang volcanic theory ay maaaring ituring na bahagi ng mas malawak na plate tectonic theory dahil ang pagsabog ng mga bulkan na binabangkit sa volcanic theory ay epekto ng mga plate movements na ipinapaliwanag ng plate tectonic theory. Iyan ang mga malalim na pagpapaliwanag kung paano nga ba nabuo ang mga pulo sa ating bansa. Kung kaya't sana marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Muli, maraming salamat sa panonood sa My Info Basket. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong informative videos, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Muli, salamat sa inyong panonood!